David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 71. Sir, upo ka muna dito, tatanungin ko agad si manager. Nang makita ang card sa kamay ni David, biglang nagbago ng 180 degrees ang ugali ng staff. Lahat tama. Tumango si David at umupo sa isang tabi upang magpahinga, at ang mga tauhan ay sumugod upang humingi ng mga tagubilin sa manager. Sa oras na ito, medyo nalilito si Lee Dongmei. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging magalang ang mga tauhan ng bangkong ito kay David. David, mayroon ka ba talagang 10 milyon? Nang makita ang biglaang pagbabago sa ugali ng mga tauhan, nagduda si Lee Dongmei kay David. Ano ang iyong negosyo? Ngumiti ng malamig si David. David, let me tell you, illegal to forge financial documents, prisoner of labor reform ka, paano ka magkakaroon ng 10 million, don't think I don't know, your family is still living in the old community. At ang tatay mo ngayon ay nagwawali sa mga lansangan para sa mga tao. Paano ka magkakaroon ng 10 milyon? Hindi kailanman maniniwala si Lee Dongmei na si David ay talagang mayroong 10 milyon. Kung talagang may pera siya, makakaraos kaya siya sa nasirang komunidad na ito. At kalalabas lang ni David sa kulungan, at imposibleng kumita ng 10 milyon sa loob ng ilang araw. Pakiramdam niya ay sadyang nagkukunwaring mapilit si David sa kanyang harapan para sa sarili niyang dahilan, kaya niya ito nasabi. Nang marinig ng ibang mga customer sa bangko ang sinabi ni Lee Dongmei, gulat din silang tumingin kay David. Sa mga araw na ito, lahat sila ay gumagamit ng card para mag-withdraw ng pera. Kung may pera sa card, malalaman nila pagkatapos ng tseke. Walang sino man ang talagang hanggal na magpanggap ng isang bangko. I-card ito. Maya-maya, dumating ang collis lang na staff ng bangko kasama ang isang medyo may edad ng lalaki, na nakaglasses at nagmamadali. Hello sir, ako po ang manager nitong bangko. Paano po kita matutulungan? Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harapan ni David at magalang na nagtanong. Gusto kong mag-withdraw ng 1.3 million, pero wala akong appointment. Pwede ko bang bawiin? Sabi ni David at inabot ang card sa manager ng bangko. Matapos makita ang bank card, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng bank manager. Oo, sir, hindi mo na kailangang makipag-appointment, ngunit wala kaming ganoong kalaking pera ngayon. Magpapadala ako ng magde-deliver agad ng pera galing sa ibang lugar. Sir, punta ka muna sa office ko para magpahinga. Bumaba ka na. Tumango si David at tumayo para pumunta sa opisina para maghintay. Nang makita ito, natigilan si Lee Dongmei. Pinahinto niya ang manager ng bangko at sinabing, ano ang nangyayari sa iyong bangko? Bakit maaari kang mag-withdraw ng pera nang walang appointment? Isa lamang siyang bilanggo ng reforma sa paggawa. Hindi mo man lang tinitingnan kung may pera siya sa kanyang card. Sumasang-ayon ka ba? Kung gayon, kukuha din ako ng 1 milyon ngayon. Si Lee Dongmei ay agresibong umungol, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang kasintahan, asawa, gusto rin naming kumuha ng 1 milyon. Lumapit ang kasintahan ni Lee Dongmei, sumulyap kay David, at kumuha din ng bank card at ibinigay ito sa manager ng bangko. Mayroon din akong 10 milyon sa card na ito, at gusto kong mag-withdraw ng 1 milyon ngayon. Hindi man lang ito tiningnan ng manager ng bangko, at mahinang sinabi, hindi mo ito makukuha ng walang appointment. Ang pangungusap na ito ay maaaring magalit kay Lee Dongmei. Double standard scene lang yan. Ang card ni David ay may 10 milyon, at maaari siyang mag-withdraw ng pera ng direkta nang hindi gumagawa ng appointment. Ang kanilang card ay mayroon ding 10 milyon, ngunit kailangan nilang gumawa ng appointment. Anong sirang bangko ka? Irereklamo kita, bakit hindi siya makapagpa-appointment, pero kailangan nating magpa-appointment. May 10 milyon din tayo sa card natin, hindi mo ba naririnig? Single ni Lee Dongmei sa manager ng bangko. Ang ginoo na ito ay ang pinakamataas na VIP ng aming bangko, kaya hindi na kailangang gumawa ng appointment, at kayo ay mga ordinaryong customer lamang, walang paghahambing. Sinabi ng manager ng bangko na wala siyang pakialam. Malapit nang sumabog sa galit ang baga ni Lee Dongmei, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata, siya ang supremo mong VIP. Nagkakamali ka ba siya ay isang labor prisoner lamang, isang preso na kalalabas lang? Kabanata 72.
Ang gentleman's card na ito ay ang custom card ng Pamilya Su. Ang card lang ang nakikilala namin at hindi ang tao. Sa tingin mo ba may kukumpara mo sa Pamilya Su? Isang hitsura ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ng manager ng bangko. Natigilan si Lee Dong-mei sa sinabi ng manager ng bangko, at naghiyawan ang lahat sa paligid nila. Dapat mong malaman na ang pamilyang So ang pinakamayamang tao sa Horendel. Hindi nakakagulat na nagbago ang ugali ng staff nang makita niya ang card sa kamay ni David. Gamit ang Su Family Card, huwag pumunta sa bangko ng mag-isa para mag-withdraw ng pera ng personal, hanggat may tawag sa telepono, magpapadala ang bangko ng isang tao upang maghatid ng pera ng personal. Ang mga customer na tulad nito ay ang lahat ng mga target ng mga pangunahing bangko. At nang marinig ng nobyo ni Lee Dong-mei na si David ay may hawak na custom card mula sa Pamilya Su, agad na namutla ang kanyang mukha. Kung talagang may kinalaman si David sa Pamilya Su, sa isang pangungusap lang, malapit nang malugi ang kanyang maliit na kumpanya. Hindi, imposible, paano siya magkakaroon ng custom card mula sa Pamilyang Su? Siguradong ninakaw niya ito, o baka naman pinulot niya. Imposibleng magkaroon siya ng relasyon sa Pamilyang Su. Hindi makapaniwala si Lee Dong-mei. Si David ay isang ordinaryong tao lamang na hindi maaaring maging ordinaryo. Kakalabas lang niya ng kulungan. Paano siya makakasama sa Pamilyang Su? Nang makitang sumisigaw pa rin si Lee Dong-mei, nanlamig ang mukha ng manager ng bangko, security guard, hayaan mo silang pumunta para sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang security guard at hinabol si Lee Dong-mei palabas, at pinalayas din ang boyfriend ni Lee Dong-mei. Anong nangyayari dito? Ano ang relasyon ng kaklase mo sa Pamilyang Su? Nag-aalalang tanong ng nobyo ni Lee Dong-mei. Wala akong narinig tungkol sa kanya na may kinalaman sa Pamilya Su. Kung may kinalaman siya sa Pamilya Su, hindi siya makukulong. Ilang araw pa lang siyang wala. Paano siya magkakaroon ng anumang bagay sa Pamilya Su? Sa tingin ko kinuha niya ang bank card. Oo, ang manager ng bangko na ito ay isang halo. Galit na sabi ni Lee Dong-mei. Okay. Wala kang pakialam kung pinulot niya o hindi, tera na. Ang kasintahan ni Lee Dong-mei ay hindi nais na mabaygo. Kung talagang kamag-anak si David sa Pamilyang Su, mapapala siya. Kalalabas lang ni Lee Dong-mei at ang mataba niyang ulo sa bangko. Kanina pa sila naghihintay sa labas para makita sila ng mga tauhan ni David, at agad nilang binati sila. Boss Q, nagkataon lang, hindi ko inaasahan na dito ako magkikita. Nakangiting sabi ng lalaking may tanikalang ginto. Si Gangzi, anong ginagawa mo dito? Tanong ng nobyo ni Lee Dong-mei. May isang tao na may utang sa amin, at hindi namin hinihintay na bawiin niya iyon. Mahinang sabi ni Gangzi. Oh, teka, may gagawin pa ako, at may oras para uminom. Pagkatapos magsalita ng nobyo ni Lee Dong-mei, hinailan niya si Lee Dong-mei at gustong umalis. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi mabubuting tao, at ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming interseksyon sa mga taong ito. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi gumalaw si Lee Dong-mei, ngunit nagtatakang nagtanong, David ba ang tawag sa taong may utang sa iyo? David. Natigilan si Gangzi, ngunit mabilis na nag-react, oo, parang David Chen ang pangalan niya, at 1.3 milyon ang utang niya sa amin. Nang marinig ito ni Lee Dong-mei, tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mapatalon. Sabi ko, bakit kailangang mag-withdraw ng 1.3 milyon ngayon si David? May utang siya sa iba at nakakulong dito. Ngumisi si Lee Dong-mei, at pagkatapos ay sinabi kay Gangzi, bakit utang niya sa iyo ang lahat ng pera? Hindi sumagot si Gangzi kay Lee Dong-mei, ngunit tumingin kay Boss Kyo sa kabilang side. Ngumiti ang Boss Kyo na iyon, ito ang aking kasintahan. Nang marinig ito ni Gangzi, agad siyang ngumiti, dahil girlfriend ito ni Boss Kyo, hindi ko ito itatago sa iyo. Isa itong babaeng nanghiram ng pera sa amin. Hindi dahil sa utang niya sa amin kung ano ang utang ng batang ito sa amin. Utang pala usury, tapos hihingi ka pa ng interest, may 10 milyon si David sa card niya. Bulong ni Lee Dong-mei kay Gangzi. Kabanata 73. 10 milyon. Natigilan si Gangzi, at saka sumilay ang tuwa sa mukha niya, may 10 milyon ba talaga siya? Tignan mo yung batang yon, hindi siya mukhang mayaman.
Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lee Dongmei, ano ang ginagawa mo para linlangan ka? Siya mismo ang nagsabi nito sa bangko kanina lang. After a while, pwede na talaga siyang mag-withdraw ng 1.3 million. Hindi ba yung nagpapatunay na may pera talaga siya sa card niya? May katuturan. Tumango si Gangzi. Sige, may gagawin pa ako, umalis na tayo agad. Malakas na hinaila ni Boss Kyo si Lee Dongmei. Anong kinatatakutan mo? Manood tayo dito saglit, hintayin mong lumabas si David, tapos tayo na. Gusto kong makita kung may 10 million talaga si David. Itinapon ito ni Lee Dongmei, ayaw niyang umalis, gusto pa niyang makita kahit sandali ang kahihiyan ni David. Walang choice si Boss Kyo kundi tumayo at maghintay. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si David na may dalang malaking bag na puno ng pera. Nang makitang lumabas si David na may dalang malaking bag sa kamay, may dala agad si Gangzi para batiin siya. Nang makita ito, sumunod din si Lee Dongmei, gusto niyang makita kung talagang inilabas ni David ang pera. Nang makita ni David na hindi umaalis si Lee Dongmei, bahagya siyang natigilan, ngunit wala siyang pakialam. Anak, nasaan ang pera? Tanong ni Gangzi kay David. Inihagis ni David ang bag sa kanyang kamay sa lupa, at tumambad ang lahat ng puting perang papel sa bag. Nang makakita ng napakaraming pera, namula ang mga mata ng maliliit na kapatid ni Gangzi. Tapos medyo nagulat din si Lee Dongmei. 1.3 million? Maraming pera, nandito na lahat. Mahinang sabi ni David. Nagmamadaling mangolekta ng pera ang nakababatang kapatid ni Gangzi, ngunit pinigilan ito ni Gangzi. Anak, hindi sapat ang 1.3 milyon. Bagamat gustong kunin din ni Gangzi ang pera, ngunit pagkatapos malaman na may 10 million si David, gusto pa niyang mangikil. Anong ibig mong sabihin? Nakasimangot si David. Walang sense. Nagkamali lang ako ng pagkalkula ng interes, at ngayon ay nagkakahalaga ng 2 milyon sa prinsipal at interes. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Gangzi. Ang mukha ni David ay naging malungkot, at may kaunting hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. David, wala ka bang 10 milyon? Walang anuman ang 2 milyon, pumasok ka lang at kunin ang. Tumingin si Lee Dongmei kay David nang may kagalakan at sinabi. Hindi pinansin ni David ang Lee Dongmei na iyon, ngunit sinabi kay Gangzi, 1,300,000 kung ayaw mo, itatabi ko ulit. Yumuko si David para kunin ang pera at itabi muli. Anak, hindi na sa iyo ang pera na ito, hindi mo magagalaw. Itinaas ni Gangzi ang paa at tinapakan ng pitaka. Ang dalawang lalaki sa gilid ay agad na inabot at hinawakan ang balikat ni David, sinusubukang kontrolin si David. Ngunit pareho silang nagulat nang makitang kahit anong pilit nila ay hindi nila kayang pakiligin si David. Nanlamig ang mga mata ni David, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang palso ng dalawang lalaki, at marahang pinisil, may tunog ng mga buto, at ang dalawang lalaki ay napasigaw sa sakit sa isang iglap. Sa mga naglalakas loob na hawakan ako, ang hatol ay kamatayan. Nang makita ito ni Gangzi, lumubog ang kanyang mukha, at sinipa niya si David. Patayin siya, patayin siya. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Lee Dongmei at sumigaw ng desperadong. Putok. Pero who knows, nang iangat ni Gangzi ang kanyang paa, pinalayas din ito ni David, at nauna ang huli at pinalayas si Gangzi. Kaagad pagkatapos na pilipitin ni David ang kanyang mga kamay, biglang napilipit ang mga braso ng dalawang lalaki, at isang masakit na panaghoy ang lumabas mula mismo sa bibig ng dalawa. Sa oras na ito, mayroon na lamang isang nakababatang kapatid na lalaki na natitira, na sa sobrang takot ay tumalikod at tumakbo. Walang loyalty ang mga tao na ito. Dahan daw ang naglakad si David patungo kay Gangzi. Sa oras na ito, ang mukha ni Gangzi ay mapatla, at ang kanyang mga panloob na organo ay parang isang baluktot na kutsilyo. Kabanata 74. Nang makita si David na naglalakad palapit sa kanya, gusto ni Gangzi na bumangon, ngunit dahil sa sakit ay hindi siya makatayo. Masyadong mabigat ang sipa ni David. Ikaw, anong gagawin mo? Sa likod ko ay ang Chilong Gang, at ang aming gang leader ay si Feng Zihai. Nang makita ni Gangzi ang malungkot na mukha ni David, natakot siya kaya dali-dali siyang umalis sa Chilong Gang. Feng Zihai.
Ngumisi si David, kung hindi mo sasabihin na kabilang ka sa Chilonggang, may iligtas kita, ngunit wala ka ng pagkakataon. Nang matapos magsalita si David ay tinapakan niya ito ng isang paa at diretsyong dinurog ang mga binti ni Gangzi. Kahit na ang pinakamahusay na mga medikal na kasanayan ay hindi maaaring konektado. Ano? Ang matinding sakit ay napasigaw si Gangzi, patuloy na gumulong sa lupa. Nang makita ang walang awa na aksyon ni David na may malamig na mukha, si Lee Dongmei ay natakot, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Para naman kay Boss Kyo, pawis na pawis siya at bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Dinampot ni David ang pera sa lupa, ngunit binigyan lamang ng malamig na tingin si Lee Dongmei, at sa tinging iyon, si Lee Dongmei ay bumagsak sa lupa sa takot. Nang makitang ganoon si Lee Dongmei, tumango si David, dumiretso sa bangko, at muling idineposito ang pera. Nang umuwi si David, nalaman niyang nandoon pa rin si Wang Hanhan kasama si Wang Changfeng. Nakita ni Wang Hanhan si David pabalik, at nagmamadaling binati siya ng excited. Gusto lang tanungin ni Wang Hanhan si David, ngunit naalala niyang nandoon pa rin ang kanyang ina, kaya hindi siya nagsalita. David, saan ka nagpunta anak? Matagal ka nang hinihintay ni Hanhan. Mamasyal kayong dalawa at mag-usap ng maayos. Nabalitaan ni Barbara na nakabalik na si David, kaya napag-alitan niya ito. Nay, may hinarap ako. Paliwanag ni David. Tita Chen, sinundan ko si Kuya David sa paglalakad. Kinuha ni Wang Hanhan si David at lumabas. Gusto niyang malaman kung paano hinarap ni David ang bagay na iyon. Sige Tara, kachat kita, tapos tanghali na tayo sa bahay ko magdi-dinner. Masayang tumango si Barbara. Umalis si David kasama si Wang Hanhan, at sinabi ni Barbara ng may kaluwagan, siya si Tita Wang, sa tingin ko ang dalawang batang ito ay isang magandang tugma. Sa tingin ko hindi rin sila masama, hahaha. Natawa din si Wang Changfeng. Kuya David, pinahiya ka ba ng mga yon? Nabugbog ka ba? Pagkalabas ng pinto, sabik na tanong ni Wang Hanhan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa usura. Lahat tama. Magsisikap ako sa hinaharap. Pupunta ako sa interview bukas. Kung kaya ko, dadalhin kita doon. Makakahanap ako ng boyfriend sa hinaharap, at bubuksan ko rin ang aking mga mata. Bahagyang ngumiti si David. Tumango si Wang Hanhan, tumingin kay David ng may kaunting pagmamahal, ngunit hindi siya tiningnan ni David. Itinuring lang ni David si Wang Hanhan bilang kanyang kapatid at wala siyang ibang ideya, kaya ayaw niyang magkamali si Wang Hanhan. Nang sinundan pa lang ni David si Wang Hanhan pababa sa komunidad, biglang nagring ang telepono, si Sonia iyon. David, saan ka galing? Bakit wala ka sa Pinecrest Villa? Tinanong ko yung security guard at sabi niya wala ka na. Pumunta si Sonia sa Pine Bay para hanapin si David at nalaman niyang wala si David. Hindi sanay ang mga magulang ko na tumira doon, kaya bumalik ako para manirahan dito. Kahit medyo madilim, maraming kapitbahay sa paligid, at lahat sila ay magkakilala. Nagsinungaling si David dahil hindi niya alam kung bakit iniwan ng kanyang mga magulang ang Pinecrest Villa. Oh! Ngumuso si Sonia, halatang medyo dismayado. Pagkatapos ng ilang chat pa, binaba na ni David ang telepono. Kuya David, girlfriend mo ba yan? Tanong ni Wang Hanhan sa mahinang boses pagkatapos ibaba ni David ang telepono. Natigilan si David, hindi alam kung paano sasagutin si Wang Hanhan, kung girlfriend na niya ngayon si Sonia, si David mismo ay hindi alam, tutal, hindi pa opisyal na nagtatag ng relasyon ang dalawa. Kabanata 75. Nang makitang natigilan si David, ngumiti si Wang Hanhan, kung ayaw mong sabihin, huwag sabihin, hindi mahalaga. Ngumiti lang si David at hindi nagsalita. Matapos maglakad-lakad kasama si Wang Hanhan saglit, bumalik ang dalawa para mananghalian. Kasabay nito, sa Horrendale People's Hospital, si Jordan ay nakahiga sa hospital bed sa pagkabagot. Ayaw niyang manirahan sa ospital, gusto na niyang umuwi, ngunit hindi pumayag ang kanyang ama na si Xiaoyan at pinilit siyang magpagaling sa ospital at bumalik. Kung tutuusin, sa pinansyal na yaman ng pamilya Xiao, kahit na manatili si Jordan sa ospital ng isang taon, hindi ito magiging problema. Nang May na si Jordan, itinulak ang pinto ng ward, at pumasok si Delia na may dalang lunchbox.
Kuya Lay, may magandang balita ako sa'yo. Pagkapasok niya sa pinto, excited na sabi ni Delia. Anong magandang balita? Tanong ni Jordan. Pagkatapos ay pinaalis si David sa Pine Rest Villa, at baka mahulog siya kay Sonia. Excited na sabi ni Delia. Bakit? Tuwang-tuwa din si Jordan. Kung si David ay hindi protektado ng pamilyang So, kung gayon si David ay magiging wala. Gusto niyang patayin si David, ilang minuto na lang. Bakit pa? Hindi na yata mababa ang tingin ni Sonia kay David, parang inaasar lang niya si David, tutal hindi naman pamilya ang dalawa, so paano siya nagustuhan ni Sonia, kaninang umaga, yung security guard sa sabi ni Pine Rest Villa. Iniwan ng mga magulang ni David ang kanilang mga ari-arian at bumalik sa orihinal na komunidad. Sabi ni Delia. Hahaha, ang galing. Tumawa ng malakas si Jordan, kapag bumuti na ang pakiramdam ko, tingnan natin kung paano ko lilinisin ang David na iyon, gusto kong gawing mas malala ang buhay niya kaysa kamatayan. Sa susunod na umaga, tumawag si Son Fuhay. Hiniling niya kay Son Xiaoming na kunin si David at sabay na pumunta sa kumpanya ni Son Xiaoming. Nang marinig ito ni Chen Baoguo, dali-dali niyang hinimok si David na bumangon. David, kailangan mong gumanap ng maayos ngayon. Ito ay isang malaking kumpanya. Kung gusto mo talagang magtrabaho dito, at maging isang department manager sa hinaharap, maaari kang mabuhay sa hinaharap. Hinikayat ni Chen Baoguo si David. Naiintindihan mo, Dad. Tumango si David, kumuha ng isang piraso ng damit at isinuot sa kanyang katawan. Isa kang panayam, paano mo isusuot ang mga damit na ito? Bahagyang sumimangot si Chen Baoguo, magsuot ka ng suit, bilasan mo. Tay, wala akong suit. Hindi ugali ni David na magsuot ng suit, kaya hindi pa siya nakakabili ng suit. Si Barbara ang pumasok at sinabi kay David, kalokohan, bakit hindi, nakalimutan mong bumili ng suit para sa iyo 3 taon na ang nakakaraan, para sa iyong kasal, at ang resulta. Pagkasabi nito ni Barbara ay mabilis niyang tinakpan ang bibig. Ngayon, ang panayam ni David, ayaw niyang pag-usapan ang nakaraan. Hindi nagtagal, sinuot na ni David ang suit na binili niya 3 taon na ang nakakaraan. Kahit medyo luma na, bago pa rin. Pagkatapos ng lahat, hindi ito sinuot ni David. Guwapo ang anak ko sa suit, tera na. Tinapik ni Chen Baoguo si David sa balikat. David, halika at hayaan mo akong hawakan si Mama. Hindi ito makita ni Barbara, kaya hinawakan na lang niya ito gamit ang 2 kamay, naramdaman ang suit ni David. Sa oras na ito, sa ibaba ng kanilang bahay, isang pulang BMW 3 Series ang nakaparada sa gate ng komunidad. Sa harap ng kotse, si Son Xiaoming ay tumingin sa medyo sira-sirang komunidad na may pagkasuklam. Anong kalokohan ang lugar na ito, mabaho na, at dito pa rin nakatira. Sumimangot si Son Xiaoming at pinisil ang kanyang ilong, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Itay, ngunit hiniling pa niya sa akin na kunin siya. Ungol ni Son Xiaoming, at paminsan-minsan ay tumingin sa kanyang relo. Sa oras na ito, si Son Xiaoming ay nakasuot ng isang propesyonal na damit at ang kanyang makatarungang mga binti ay nakalantad, na umaakit sa atensyon ng maraming tao, habang si Son Xiaoming ay puno ng paghamak. Hinahamak ko lang ang mga taong lumalabas sa komunidad na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang hindi pa rin bumababa si David, tinawag ni Son Xiaoming si Chen Baoguo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my channel, and don't forget to like and share. Thanks for watching.